na dahil mataas yung satisfaction ratings, mataas yung approval ratings, ay dapat hindi na ho tayo magtuloy sa impeachment trial. At nagsasayang lang daw po ng panahon. Na it was not questioning the senator judge, it was really raising a clarificatory question on the question or remarks made. Na-reiterate itong nakaraan na yung miyembro ng prosecution panel na congressman, they can argue. Kasi may interparliamentary courtesy. Ang hindi pwedeng makipag-argue ay yung private prosecutor. So kung pwedeng makipag-argue, bakit hindi pwedeng magtanong? Siguro bilang ang sagot po doon sa tanong, tama po yun, malaking bilang po ng mga Pilipino, batay doon sa surveys, ay meron po talagang mataas na interest dito po sa paglilitis po na ito. Irrespective of whether they support the Vice President or not. No? So, yun po yung kailangan po nating linawin dahil, syempre, yung pong bagay po na ito ay ibinabangga doon po sa supposed high trust or approval or satisfaction or performance ratings ng atin pong pangalawang Pangulo. Kaya linilinaw na ho natin at this point na hindi po pwedeng pagbanggain yung pong support for the impeachment proceeding itself at yung pong supposed approval, performance, satisfaction rating ng ating pong pangalawang Pangulo. These things can exist together at magkakaiba po yung implications ng pong mga bagay na ito. So, ibig sabihin, yung pong trust approval, satisfaction ratings ng ating pong pangalawang Pangulo, pagsukat po ito nung kanya pong performance bilang Vice President. Wala po tayong usapin doon. Pero, yung pagsukat doon po sa support ng mga tao sa isang impeachment proceeding against the Vice President, ang implication po nito ay whether you are for or against the Vice President, you would want to know the truth behind the allegations. You would want to know whether or not meron po ba talagang betrayal of public trust, meron po ba talagang culpable violation of the Constitution, talaga bang totoo yung pong mga ebidensya patungkol sa pagbabanta, ebidensya tungkol sa maling paggamit ng confidential funds, ebidensya on Mary Grace Piatos, ebidensya on the 6.7 billion total transactions from the AMLC report. So, ibig sabihin, that should put to rest. Dapat mawasak yung pong pinapaikot na propaganda na dahil mataas yung satisfaction ratings, mataas yung approval ratings, ay dapat hindi na ho tayo magtuloy sa impeachment trial. At nagsasayang lang daw po ng panahon. The survey relating to the impeachment itself would show na across the political divide, mahalaga po ito pong proseso na hinaharap po natin sa paglilitis po ng pangalawang Pangulo. Nabanggit yung sa usapin po ng pagsali din po ng mga kababayan ho natin sa impeachment proceeding at trial, minamahalaga po ng prosecution yung pong participation ng lahat po ng mga Pilipino sa bagay po na ito. At siyempre sisikapin din po namin na maipaabot po ito sa lahat po ng mga kababayan po natin sa lahat ng mga riyon. So, pinag-aaralan ho namin yung pong pagkakaroon siyempre ng pong mga tagapagsalita that would make reporting and updates not just in English, hindi lang po sa Filipino, kundi kahit sa mga iba pa ho nating mga regional na wika katulad po ng Bisaya. No? So, hopefully that is something that we would be able to implement moving forward the impeachment trial. Nakakagulat na hindi ko rin maintindihan tong resulta ng survey, no? Ng Momentum Research. Kung may tatanong nyo, yung mga nagpasimuno, nagtatag nitong Momentum, palaging guest dito sa forum na to. Palagi ko, kilala nyo si Dr. Argeles, si Dr. Tapia, saka si yung sa pandoktor, no? Si Dr. Dionisio, naging guest din natin dito. No? Pero meron silang resultang nakakagulat din. No? At ito tungkol kay Marcoleta. Alam mo, kalahati ng tinanong, approve. Konti lang yung nagsabing di approve. At yung mga iba alanganin. Pero approve sa kanila, at halos kalahati rin ng mga tinanong, hindi rin natutuwa ron sa ginawa ng iglesia, INC. Yung pumunta sila sa rally. Pero ang nakakagulat, nung tinanong sila kung sino yung mga patas na senator judges, number 1 si Kamote, si Robin. At number 2, si Kawatano. Kaya kakagulat din palagi ko nga, kailangan na yung talagang magkaroon ng offensive yung prosecution, paliwanag yung mabuti. Ewan ko kung anong masasabi. Tom, siguro para hindi ka naman malagay sa hot seat being a member of the prosecution panel. So yung binabanggit na data doon sa katanungan, yan ay parang hindi pa natutumbok kung an explanation. Pero kung titingnan natin, yung sinasabing naniniwala sa ganung panig at naniniwala sa ganitong panig, parang may divide Yung masa naniniwala doon.
Pero yung mga estudyante, lalo sa campus pag ginawa ang survey, kakaiba, binabangga. So, nakikita ba natin na nagbabago na ang divide sa political spectrum ng ating bansa? Kung dati, masa versus mayaman, ngayon masa versus kabataan. Well, meron naman po talagang a slice no nung po nga mga sektor no doon sa kung ano ho yung typical na mga sinusuportahan po nilang mga usapin at mga laban. Pero hindi lang naman ho yan on impeachment. It's also on various issues na tinututukan po na iba't ibang mga sektor at iba't ibang mga sections ng atin pong populasyon. Pero I think very important to clear na bagamat meron pong mga strong opinions yung pong magkabilang panig, whether for or against the Vice President, malaking bahagi pa rin po nung pong mga kababayan po natin, yung pong nakaantabay dito po sa araw-araw po na paglilitis para makapagbigay ho sila ng desisyon. Alam po ninyo, mataas ho yung pagtingin ho natin sa atin pong mga kababayan na sila po ay magdidesisyon batay sa ebidensyang mailalatag sa harap po nila, whether ng prosekusyon at ng depensa. Tingin ko matalino po yung mga kababayan ho natin, kaya ho nilang ma-discern sino yung nagsisinungaling, sino po yung hindi nagsisinungaling. PRTV po. Kung regarding lang po doon sa nangyaring trial the past week, no, nagkaroon kasi ng may sinabihan nga ni Senator Judge Robin Padilla si lead prosecutor Jervel Luistro na bawal nga pong magtanong. In similar situations going forward po, wala po ba talagang kakayahan ng prosecution or defense to raise concerns like that? Or meron po ba sa rules ng impeachment regarding that na pwedeng itaas sa presiding officer yung ganong concern po? Well, katulad na po ng una sa lahat, ang pagtingin natin, pwede magtanong. Yung pong mga prosecutors, para maglinaw doon po sa mga particular na tanong. Kasi pwede naman ho talagang hindi halimbawa naunawaan yung pong konteksto ng tanong. Or hindi ho malinaw na malinaw yung pong pagkakabitaw ng pong tanong. Tingin ko, pwede naman ho magtanong yung pong mga prosecution at yung pong depensa sa mga senator judges kung clarification lang po on the question yung pong pinag-usapan. And in that context, between Senator Judge Robin Padilla and lead prosecutor Jervil Luistro, nakita naman ho natin na it was not questioning the senator judge. It was really raising a clarificatory question on the question or remarks made by Senator Judge Padilla. But katulad po na binanggit ko na, moving forward, I think it is something that we might raise before the Senate Impeachment Court to clarify. Kasi yung pong pagkakalapag, nung pong pahayag ni Senator Judge Padilla, nung pong talastasan nila, it sounded like a Senate Impeachment Court policy. Kasi anong sabi niya? Walang karapatang magtanong. So ano ho yun It sounded to us as a Senate Impeachment Court policy, which hopefully the presiding officer will clarify moving forward. Kasi nga, katulad na sinabi ko na kanina, parang wala naman ho dapat problema kung humingi ng paglilinaw sa mga tanong. Yung pong prosecution or defense sa ating pong mga senator judges. Ang last one na lang po, yung sub judice rule kasi naririnig na natin siya time and time recently. Paano po ba siya nag-a-apply? Who can raise it up? Is it coming from the prosecution, defense, senator judges? And kanino po applicable yung rule na yun? Applicable ho yan ho sa lahat, no? Nung pong mga miyembro ng prosecution, ng defense, at sa lahat po ng mga senator judges. No? Pero we appreciate po yung liberality na iginagawad ng ating pong presiding officer sa lahat po ng panig. Kasi siyempre mahalaga po talaga na makapaglinaw din po tayo sa ating pong mga kababayan. Ano? So hanggat maaari naman po, iniiwasan din namin talaga na makapagbigay ng mga partikular na mga detalye, lalo tigit yung parang ikinakampanya, yung pong amin pong mga posisyon. Ano? So hopefully moving forward, magiging maingat pa rin yung lahat po ng panig, whether senator judge, defense at prosecution, para tumalima sa sub-judice rule po ng Senate Impeachment Court. Kung di po ba, nung nakaraang mga impeachment, at na-reiterate itong nakaraan, na yung miyembro ng prosecution panel na congressman, they can argue. Kasi may interparliamentary courtesy. Ang hindi pwedeng makipag-argue ay yung private prosecutor. So kung pwedeng makipag-argue, bakit hindi pwedeng magtanong? To be clear po, lahat naman po, whether public or counsel for the prosecution, ay pwede pong magbigay ng pahayag or pwede pong magtanong sa course ng ating pong paglilitis. No? To be clear. No? So hindi lang po naman para sa mga prosecutor, congressmen, yung pong bagay po na ito. Kaya nga, hindi naman po kailangan yung pong mga posisyon sa totoo lang. Yung pong paggalang lang sa bawat isa, na halimbawa, hindi ko talaga naintindihan yung tanong. Kasi mahirap din naman halimbawa na hindi mag-clarify
Tapos kung hindi mo naintindihan o hindi naging malinaw yung tanong, iba rin ho yung maisasagot. Hindi ba? So I think basic ho na paggalang ho sa bawat isa lang. Ito pong bagay naman po na ito. Ito yung argumentative question. Di ba, kayo, as a lawyers that you are, pwede namang i-rephrase yung tanong ginagawa din ng media yan para hindi argumentative. Pero the same answer ang mai-elicit doon sa tinatanong. Siyempre, we afford naman the widest latitude to the senator judges to be able to ask their questions, clarificatory questions. Pero hopefully, masagot ho namin most respectfully yung pong ganito pong mga tanong. Pero siyempre, sa totoo lang, alam din naman po namin yung pong mga tanong na hindi na po yung ganun yung nature. No? At hanggat maaari, we will afford the highest respect nonetheless to members of the Senate Impeachment Court. Ihingi ba ang prosecution sa at least sa presiding officer ng ruling doon sa statement na yon na hindi pwede magtanong sa mga senator judges? Pagpapasyahan po namin moving forward kasi hindi lang naman po ako yung magpapasya dyan po sa bagay na yan. At kung tingin naman ho namin, it is just the opinion of one member of the Senate Impeachment Court. Baka naman hindi na ho kailangan. Pero we will discuss Sa bagay na yan. sa regular po bang korte, allowed sumagot at magtanong ang tinatanong? Kasi ang pagkakaalam ko, sa nanay lamang hindi pwedeng sumagot. Bakit ka buhin ng gabi? Saan ka nang galing? Huwag kang sasagot. Again, we have to go back to the context of what had occurred. Hindi ba? The question of the lead prosecutor then was to really clarify the question of a senator judge. It was never intended to subject a senator judge to an interjection or an interpellation similar to a congressional investigation. Yun, ibang bagay ho yun. And tingin ko naman ho, malinaw naman po na hindi po ganun yung nature nung pagtatanong sa isa pong paglilitis. Kung tumpukin ko na yung back and forth na tanungan, is the prosecution concerned by what appears to be the bias being exhibited by some senator judges in the course of the proceedings, and how this attitude would impact on the supposed partiality or neutrality by the trial court? Hindi naman ho. Siyempre yung perceptions of bias, subjective naman ho yun to be honest. No? But ang totoo po, we have greatest trust in the evidence that we are presenting. So, whether or not there are perceptions of bias, tingin ko naman po, lilitaw pa rin po yung katotohanan mula sa amin pong mga ebidensya. So, yun po yung sinasandigan po namin hanggang sa dulo.